seryoso na 'to. Bawal nang lumabas ng bansa sina Marcoleta. Yan, matindi 'to, ha? Nag-apply na ang ombudsman ng precautionary whole departure order sa Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin niyan mga kabunyog, hindi na hinihiling ng ombudsman na wag nang payagang lumabas ng bansa si Marcoleta. Hindi lang si Marcoleta, pati si Mike Defensor dahil sa kasong plunder. Ayan ang ibig sabihin niyan, sa tingin ng ombudsman ay posibleng pag lumabas siya ng bansa baka hindi na bumalik. Yan ang ibig sabihin ng precautionary whole departure order. Parang katulad din yan ng mga precautionary whole departure orders na hiniling din ng ombudsman kay Manny Bunuan. Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ay hiniling din ng ombudsman na wag nang lumabas ng bansa. Kasi pag pinalabas siya ng bansa, malamang hindi na babalik yan sa bigat ng kasong kinakaharap nito. Plunder. Ganon din ganon din sila Chis Escudero. Ganon din si Jingo Estrada. May mga precautionary whole departure orders na yan eh. Hindi na yan pinapabiyahe sa labas ng bansa. Ha? Kung babiyahe man sila, kukuha ng clearance sa korte. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Sandigan Bayan ang naglalabas ng precautionary whole departure orders. Kaya dito, itong sinasabi ni Marcoleta, kanina nag-privilege speech si Marcoleta. Kung siya daw ay pinipilit na pasukuin, kumbaga kung siya daw ay pinipilit na sumurrender, nagkakamali daw sila, ang tinutukoy niya ang administrasyon, hindi daw siya susuko. Hindi naman siya pinapasuko, pinapanagot lang siya. O ito na ngayon, seryoso na to. Kasi ibig sabihin yan, mabigat yung kasong isinasampa sa kanya. Kasi kung hindi naman mabigat ang kaso, papayagan ka pang bumiyahe. Papayagan ka pang bumiyahe sa labas ng bansa. Total, magaan lang naman ang kaso mo at saka mahina naman ang ebidensya. Pero ito, hindi na. Ibig sabihin ito, sa precautionary whole departure order na hinihiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan, hindi na pinapabiyahe si Marcoleta. Hindi na pinapabiyahe sa labas ng bansa. Bakit? Kasi may kaso na siyang plunder sa ombudsman at dahil plunder yan, non-bailable yan, baka hindi na bumalik ng bansa. Yun. Kaya precautionary. Yan. Pagbahagi na kasi hindi na dapat mangyari yung nangyari kay 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 Harry Roque, pati kay Saldico. Pag nakakalabas ng bansa at mabibigat ang mga kasong kinakaharap, hindi na bumabalik. Ang hirap ng pabalikin. Kaya ito kumbaga, kahit pa siya senador, kahit pa siya senador, ang hiling ng ombudsman, wag nang pabiyahihin yan palabas ng bansa. Kasi mabigat ang kaso niya, plunder. Matibay ang ebidensya sa kanya. Yun ang paniniwala ng ombudsman. At baka pag lumabas siya ng bansa, hindi na bumalik. Yun po. Yan ang latest dito kay Marcoleta. Kaya yung mga nagsasabi na mukhang hindi naman seryoso ang ombudsman sa pag-file ng criminal complaint laban kay Marcoleta, hindi po seryoso ito. At ang kaseryosohan niyan, tingnan nyo, nag-file na yung ombudsman ng precautionary whole departure order laban kay Marcoleta. Mabigat yan. Ang sabi ni Marcoleta sa privilege speech niya, ginigipit daw siya, pinapatahimik. Pero sa totoo lang, hindi naman siya ginigipit, pinapanagot lang siya. Hindi naman gawa-gawa lang yung mga ebidensya laban sa kanya. At sa totoo lang, yung mga ebidensya galing din sa kanya. Siya mismo ang pinanggagalingan ng mga ebidensya laban sa kanya. Yun ang problema ni Marcoleta. Hindi naman yan inimbintong ebidensya. Hindi naman yan inimbintong testigo. Ang testigo laban kay Marcoleta, sarili niya. Self-admission. Inamin niya mismo eh. Inamin niya. Yun ang mabigat doon.
Yung mga pag-amin niya ay nakalagay sa kanyang mga sinumpaang salaysay na sinabmit sa COMELEC. Hmm? Yung mga sworn affidavits na sinabmit niya sa COMELEC, inamin niya na tumanggap siya ng 75 million galing sa tatlong tao, isa doon si Mike Defensor. Inamin niya na natanggap niya ito January 6, January 8, January 9 ng 2025. Ay ng taon na yan, congressman pa siya. Congressman pa siya ng January 6, January 8, January 9. Bakit ka tumanggap ng gift? Tawagin na nating gift. O mula sa private na mga public official ka. Hindi ka pwedeng tumanggap ng gift. Public official ka. Yan ay indirect bribery. Yan ay indirect bribery. Kaya ano yan, kahit sabihin mo pang walang kapalit yun ang depensa ni Mike Defensor. Wala naman daw kapalit yun. Hindi kailangang may kapalit doon. Hindi kailangan. Pag may kapalit yung binigay mo, ayun, direct bribery yun. Oh. Kaya yan na, mga kabunyog, mga kababayan. Sino ang nagsabi na tumanggap siya ng 75 million? Si Marcoleta. Yun ang ano niya. Inamin niya yun na tumanggap siya ng 75 million. Depensa niya kasi yan doon sa election offense na inimbestigahan ng COMELEC. Sa election offense kasi, ah, bawal kang tumanggap ng ah, bawal kang tumanggap ng mga campaign donations na hindi mo diniklara. Hindi niya kasi diniklara sa SOSE. Ang sabi naman ni Marcoleta, hindi ko yan diniklara kasi natanggap ko yan panahon na hindi pa campaign period. So hindi pa ako kandidato niyan. Okay, natanggap mo nga hindi pa campaign period. Pero congressman ka naman, bawal din yun. Kaya, kumbaga ang hirap lusutan nito kasi siya mismo ang umamin eh. Wala namang taong nagdiin sa kanya kundi sarili niya. Yun ang problema. At dahil lampas 50 million yon, pasok ngayon sa plunder. Kanina pinapanood ko yung interview kay COMELEC Chairman Garcia. Pwede bang maging plunder kung ang pondo ay hindi naman galing sa public funds? Oo daw. Sabi ni dating ni COMELEC Chairman Garcia, pwede. Mayroong mga kasong ganyan. Hmm? Kaya ngayon dahil seryosong kaso ito, plunder, Ah, ang hinihiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan, wag nang pabiyahihing palabas ng bansa si Marcoleta. Si baka tumakas na naman. Baka tumulad kay Saldico. Pag nakalabas ng bansa, hindi na makakabalik. Kumbaga pahirap ng pahirap ang gobyerno, no? Pahirap ng pahirap sa part ng gobyerno na habulin ang mga may kaso para hindi na madagdagan ang problema ng gobyerno. Wag nang palabasin ng bansa. Yan ang ibig sabihin ng precautionary all departure order. Kung titingnan natin yan sa balita ng bilyonaryo, sabi diyan, PHDO laban kina Marcoleta at Defensor hiniling sa Sandigan Bayan. O yan kaya yung sinasabi, hindi po ito intrigang sinasabi ko, totoo po ito. Hindi na pinapalabas ng bansa sina Marcoleta. Kaya ano po yan mga kabunyog, sa tingin ko, igagrant yan ng Sandigan Bayan. At pag grinant yan ng Sandigan Bayan, wala na. Hindi na siya makakabiyahe ng palabas ng bansa. ha? O. At saka, pagpapatunay lang ito, pagpapakita lang ito, na hindi pananakot lang ang kaso ng ombudsman laban kay Marcoleta. Kasi kung pananakot lang, hindi nahihilingin yan sa Sandigan Bayan. Ito pinapakita nito, seryoso ang ombudsman. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta kanina sa privilege speech niya, hindi daw siya mapapatiklop, hindi naman siya pinapatiklop, pinapanagot lang siya. Pinapanagot lang siya. At saka hindi naman gawa-gawa ang mga ebidensya dahil siya mismo ang testigo laban sa sarili niya. Mga statements niya mga admissions niya ang ginagamit laban sa kanya. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito, mabigat na itong problemang ito ni Marcoleta. Actually, nalusutan niya yung sa COMELEC. Ang problema, mas mabigat ito kaysa dun sa COMELEC. Mas mabigat ito, ombudsman ito eh. Ha? Ayan, mga kabunyog, salamat naman at ano na ito, gumugulong ito. Akala ko, ano lang, parang ano na naman, pang ano lang ng ombudsman kay Marcoleta, hindi, seryoso.
Kaagad-agad nag-file ang ombudsman ng PHDO. Ha? Agad-agad nag-file ng PHDO, precautionary hold departure order. Kaya bakit? Ay kasi plunder nga ang kaso eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.